Kaya naman nasabi ng professor bakit napaka-weirdo mo namang mag-isip at sinabi sa kanya ni Xi Jinping na ang China ay mangangailangan ng 4 billion na populasyon ng mga Chino upang pangisiwaan ang buong mundo at upang maikalat umano sa mundo ang komunismo ay kakailanganin nila ng napakaraming tao upang magawa ang kanilang mga plano. Bukod pa rito, grabe no? Mga utol, iba talaga yung ideolohiya nila, no? Pinapatay nila, kumbaga, tinatanggal nila sa utak ng tao kapag may ideolohiyang iba. Kagaya nung liberalismo, yun na nga yun. Anyway, pag iba yung hindi komunismo yung ideolohiya, itinatanggal nila. Kung sa mga nakakapanood na nakapagbasa ng mga ancient times ng China, no? 'Di ba may mga scholars sila talaga na nag-aaral ng mga kultura at political na galaw ng westerns. Okay? So, meron talaga silang mga tao na ganun yung mga pananaw. Ngunit tinatanggal nga nila sa pwesto kapag iba yung ideolohiya. Gusto nila solidong komunismo lang sila at palawakin yun. At alam naman yun ng United States of America. That's the mere reason kung bakit sila pinipigilan ng bansang ito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Siyempre, halos yata buong mundo ay kilala ang paramount leader o presidente ng China na si Xi Jinping, mga utol. Pero sino nga ba si Xi Jinping? Yan ang ating aalamin, no? Pati ang lihim na pagkatao ni Xi Jinping. Ito'y mula kay Solidong Kaalaman. Paki-subscribe yan. Paki-like na rin yung video. Game na. Ang lihim na pagkatao. Parang nakakatakot no? Ni Xi Jinping. Siya si Professor Yuan Hongbing. Isa lamang siya noon sa mga professor ng Beijing University na pinlanong mangalap ng suporta mula sa mga top leaders ng bansa. Ito ay matapos patawan ng forced resignation ang nooy pangalawa sa pinakamataas na leader ng CCP na si Hu Yaobang dahil sa liberal ideology nito na nangangahulugang tuluyang pagbabago ng sistema ng mga komunista. At upang ipagpatuloy ang adhikaing ito ay maraming mga professor sa Beijing ang nangarap na makapasok sa politika, kung kaya't kinaibigan ng mga ito ang mga taong maimpluwensya at ang main goal nila ay magkaroon ng posisyon sa gobyerno upang ipaglaban ang kalayaan laban sa mga komunistang grupo ng pangkalahatang Chino. Noong mga panahong ito, si Xi Jinping ay kasalukuyang may mataas na posisyon noon sa munisipyo ng siyudad ng Xiamen sa Fujian, China. Subalit ang kanyang ama naman ay tinanggal sa pwesto ng nooy pangulo ng CCP na si Deng Xiaoping dahil umano sa pagsuporta nito kay Hu Yaobang. At ayon kay Professor Wan Hongbing, ang pamilyang Xi ay matagal nang inuusig simula pa lamang noong 1959 dahil mas kakaunti ang mga taga-suporta nito kumpara sa mga makakomunistang grupo. At ito umano ang isa sa mga pinangangambahan noon ni Xi Jinping na maaaring makaapekto rin sa political career nito. Kaya naman di umano ay itinatago nito ang lihim niyang pagkatao. Kaya naman madalas umano itong nagtutungo sa Beijing kada linggo upang makisalamuha sa mga maimpluwensyang tao. At ang isa sa madalas bisitahin nito ay ang panganay na anak ni Hu Yaobang na si Hu Deping. At si Hu Deping naman ang naging daan sa pagkakakilala ni Professor Wan Hongbing at Xi Jinping. Dahil may pagka-alkoholik umano itong si Xi Jinping noon, habang si Hu Deping naman ay hindi gaanong umiinom ng alak. Kaya't ipinakilala nito si Wan Hongbing dito. At dahil nga sa Beijing lamang naninirahan noon ng professor, ay palagi nitong nakakainuman si Xi Jinping. Lang, mautol. Nalilito na ako sa mga pangalan nila. Well, anyway, alam ko kung hindi daw nagkakamali, si Xi Jinping naging gobernador muna ng Fujian ba? Kung hindi daw nagkakamali, basta naging gobernador siya. Okay, tuloy na muna natin. At saka mahirap yung pinagdaanan nito. Dahil nga yung tatay niya ay naalis sa pwesto. Okay, tuloy na natin muna. Tuwing bumibisita ito at tumagal umano ang kanilang samahan na tinawag nitong drinking buddies ng 8 buwan. At sa kanilang unang pagkakataon umano na uminom ay namili ng matapang na alak si Xi Jinping para sa kanila. Ito ang isa sa sikat na alak sa China na kung tawagin ay Moutai.
Ito ay mayroong 120 proof na nangangahulugang 60% ang alcohol content nito at tig isang bote pa ang binili nito para sa kanila. At ayon kay Professor Wan Hongbing, noong wala pa sa kalahati ang bawas ng alak ni Xi Jinping ay tahimik lamang umano ito at mapagkumbaba pa. Subalit kapag tinamaan na umano ito ay bigla itong nagbabago na parang ibang tao dahil mas nagiging madaldal at makatuwiran na ito at may pagka-agresibo. At ayon pa sa professor, sa kanyang palagay ang behavior na iyon ni Xi Jinping ay dahil lumaki itong may takot kaya tahimik lamang ito at lumalabas lamang ang tunay na ugali kapag nakakainom na dahil noong 1958 nga ay inuusig na ang kanilang pamilya dahil sa kanilang ama na sumusuporta sa mga kumakalaban sa ideolohiyang komunista. Subalit si Xi Jinping naman ay kabaligtaran ng kanyang ama at nang mapag-usapan umano nila ang tungkol sa populasyon ng China ay dito na lumabas ang tunay na vision ni Xi Jinping, hindi lamang para sa China kundi maging sa buong mundo. Nako po mga utol, no? Ano pala, no? Pero hindi natin kukumpirmahin, okay? Itong mga impormasyon na ito. Maaring ito'y totoo, maaring hindi din naman. Yung pagiging alcoholic ni Xi Jinping at para nagmamaoy kapag lasing, no? Medyo kakaiba yung ugali. So may mga tao talagang gano'n. Pero ito pong mga impormasyon nating naririnig ay maaring ating paniwalaan o maari ding hindi. Pero ano nga ba yung lumabas na plano ni Xi Jinping noong mga panahon na yon na hindi pa siya nagiging presidente o paramount leader ng bansang China? Mga utol, para lamang sa kaalaman ng lahat, dati po parang magkakaiba pa yan no? May vice president, may premier pa. Okay, tapos may paramount leader. Lahat sila nag-a-answer dun sa paramount leader. Nagsimula yata ito, kung hindi ako nagkakamali, kay Mao Zedong noong 1940s. Okay, 1949, parang something like that. Etong communist, yung komunismo. Okay? So may paramount leader. So napakarami na rin naging paramount leader nila since Mao Zedong. Okay? So ngayon, ang current ay si Xi Jinping. Siya rin po ang presidente, siya ang paramount leader, siya rin po ang may hawak ng military, o siya rin ang general secretary. Something like that. Okay, may iba sila talaga sistema ng gobyerno. Okay mga utol, pero para lamang mas madali nating maunawaan ang lahat. Okay, tuloy na natin. Ayon kasi kay Professor Wan Hongbing, ang lumulubong populasyon ng China ay nakasasagabal sa mabilis na paglago ng kanilang ekonomiya. Subalit nagulat umano siya nang sinabi ni Xi Jinping na nagkakamali siya habang dinuduro pa siya nito at nang itanong niya kung bakit. Ang sagot umano ni Xi Jinping, dahil ang populasyon ng China ay napakaliit lamang at hindi napakalaki. Kaya naman nasabi ng professor, bakit napaka-weirdo mo namang mag-isip, at sinabi sa kanya ni Xi Jinping na ang China ay mangangailangan ng 4 billion na populasyon ng mga Chino upang pangisiwaan ang buong mundo at upang maikalat umano sa mundo ang komunismo ay kakailanganin nila ng napakaraming tao upang magawa ang kanilang mga plano. Bukod pa rito, grabe no? Mga utol, iba talaga yung ideolohiya nila, no? Pinapatay nila, kumbaga, tinatanggal nila sa utak ng tao kapag may ideolohiyang iba. Kagaya nung liberalismo, yun na nga yun. Anyway, pag iba yung hindi komunismo yung ideolohiya, itinatanggal nila. Kung sa mga nakakapanood na nakapagbasa ng mga ancient times ng China, no? 'Di ba may mga scholars sila talaga na nag-aaral ng mga kultura at political na galaw ng westerns. Okay? So meron talaga silang mga tao na ganun yung mga pananaw. Ngunit tinatanggal nga nila sa pwesto kapag iba yung ideolohiya. Gusto nila solidong komunismo lang sila at palawakin yun. At alam naman yun ng United States of America. That's the mere reason kung bakit sila pinipigilan ng bansang ito. Dahil sa plano nila na natutunugan ng ibang naglalakihang mga bansa kagaya ng Amerika, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang at ituloy na natin to. Ay may pagkakataon rin na ikalat umano sa mundo ang komunismo ay kakailanganin nila ng napakaraming tao upang magawa ang kanilang mga plano. Bukod pa rito ay may pagkakataon rin na isinama ni Wan Hongbing ang kaibigan nitong nagngangalang Bai Enpai na isang local official na noon ay nag-aaral sa CCPS o Central Party School sa Beijing.
At ang tagpo nilang ito ayon sa professor ay naging maayos naman sa simula, subalit nang tamaan na ng alak si Xi Jinping at kanilang napag-usapan ang Sino-Korean War ay bigla na lamang umanong nag-init ang ulo ni Xi Jinping. Ito ay matapos na isalaysay ni Bai Enpai ang kanyang pananaw patungkol sa naganap na battle at Lake Changi noong Sino-Korean War. Ayon kasi kay Bai, noong ipadala ni General Song Shilon ang 9th Army Corps na may bilang naaabot ng 150,000 katao sa digmaan ay kasalukuyang 20 below zero ang klima sa lugar at ayon pa kay Bai ay walang sapat na proteksyon para sa lamig ang mga sundalo. Kaya naman ang 2/3 umano sa mga ito ay wala nang kakayahang pang makipaglaban at dahil dito ay tinuturing itong krimen ni Bai dahil sa paglalagay sa alanganin sa kanilang kasundaluhan at si Mao Zedong umano ang responsable para dito. At dapat lamang umanong parusahan si General Song dahil siya ang commander ng grupo. At dahil nga sa sinabing ito ni Bai ay nagalit si Xi Jinping at sinabi nitong iniinsulto nito ang kabayanihan at katapangan ng Chinese PLA. Dahil naniniwala si Xi Jinping na kahit pa marami sa kanilang kampo ang nagbuwis ng buhay ay natalo naman umano nila ang mga piling-piling sundalo ng mga Amerikano at naitaboy nila ang mga ito mula sa North Korea. At iyon umano ay isang pambihirang tagumpay, kaya't sulit umano ang kanilang naging sakripisyo. Kaya't naniniwala si Xi Jinping na hindi dapat maparusahan si General Song at sa halip ay mas kailangan pa itong hirangin bilang isang bayani. At dahil sa mainit na pagtatalo ay nauwi pa umano sa pisikalan ng dalawa. Subalit dahil may kalakihan umano si Xi Jinping ay malaki ang pinsalang natamo ng kanyang katunggali na si Bai. At dahil sa mga pangyayaring ito ayon sa professor ay nakikita niya ang mindset ni Xi Jinping na wala itong pakialam gaano man karaming buhay ang kanyang isakripisyo dahil ang mahalaga ay ang tagumpay ng mithiin nitong politikal at mapalakas nito ang puwersang militar sa kahit anong paraan. At dahil nga sa pagnanais nito na ipakalat sa buong mundo ang komunismo ay ang Taiwan umano ang kauna-unahang target nito upang higitan ang presensya ng mga Amerikano. Dahil ito umano ang magsisilbing pintuan ng China upang wasakin ang bakod na ginawa ng Amerika laban sa kanila. Ako po mga utol, no? Grabe yung mindset, no? Pero talagang strong leader si Xi Jinping. So tatlong term niya na mga utol na bilang paramount leader o presidente ng China. Pangatlong term na po niya. Umupo siya noong 2013. So hanggang ngayon. So 10 years na siya mahigit, no? 10 years mahigit na siya yung supreme leader o paramount leader ng China. Oo nga naman, pag nakuha nila kasi yung Taiwan, mga utol, nandito yung yung island chain command ng US. So pwede nila mapalawak. Yun naman talaga pinipigilan ng US diyan, no. Yan, defense ring ng China, ng US, US defense ring. Meron pa diyan, no. Simula sa Korea, sa Japan, Taiwan, Pilipinas, yan sa Malaysia, sa Singapore at sa Vietnam, pa ganyan, no. Pinapalibutan yung China. Ang mga base militar yan ng US. Dito naman sa bahagi na to, kung hindi ako nagkakamali, it's either Mongolia o at Russia yung mapupuntahan nila dyan. So wala silang... Well anyway, mga utol, kailangan ko ang inyong komento. Yan pala ang lihim na pagkatao ni Xi Jinping. Talagang kung ano nasa isip niya, yun yung gusto niyang matupad. So nakikita naman natin yung resulta ng kanyang ginagawa, mga utol, na talagang willing siyang magsakripisyo ng mga bagay-bagay, matupad lamang iyon. Ano masasabi niyo mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo, solidong kalaman. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.